abot kamay na pangarap. Sinunod ni Moira ang utos ni Ninang. Kailangan niya kuhanin ang mga kinumpiskang gadgets sa opisina ng warden. Nagtagumpay naman siya sa plano niya. Sakto papasok na si warden sa opisina at inabutan niya nga si Moira dito. Wala siyang tiwala kay Moira. Pinagalitan niya si Moira at binantaan na malalagot siya kapag may nawala sa opisina niya. Nagpanggap si Moira na inutusan siyang maglinis dito. Nakaalis si Moira ng matagumpay. Nadala niya ang mga cellphone na kailangan ni Ninang para matulungan din siya sa plano niya sa star witness niya. Sa East Ridge, naghihintay si RJ kay Annalyn para ayain niyang kumain. Nanggaling siya kay Carlos dahil kinausap niya ito tungkol sa pagdalaw niya kay Moira. Humingi ng pasensya si Annalyn dahil busy lang talaga siya sa transition at endorsement niya sa second-year residency niya. Hindi naman ito maalala ni RJ. Tinanong niya si Annalyn kung nakahanda na ba siya sa paglipat ni Annalyn sa Apex. Hindi naman sigurado si Annalyn sa desisyon niya. Sakto dumating si Carlos, siya na ang sumagot. Oo nga naman, Annalyn, bakit hindi ka pa lumipat sa Apex? Nagulat si Annalyn. Kung okay lang ba kay Doc Carlos? Sagot naman ni Carlos, hindi ka na dapat tigilan kung ano ang gusto mo. Saka isa pa, sa inyo ang Apex. Natural lang naman na doon mo itutuloy ang residency mo. Natuwa at payag si RJ. Oo nga, doon mas makakasama mo sina Zoe at Justin at pati na rin ako. Sa mga mata ni Annalyn, ayaw niyang lumipat sa Apex. Nandududa siya sa plano ni Carlos dahil sigurado siya kapag wala na siya sa East Ridge, malaya na siyang magagawa ang pananakit sa nanay niya kapag mainit ang ulo niya. Ayaw niyang iwan ang nanay niya rito. Hindi maisumbong ni Annalyn ang mga nangyari sa tatay niya dahil baka mag-away na naman ang tatay niya pati na rin si Doc Carlos. Maingat siyang sumagot. Sige po, pag-iisipan ko po yan. Pero sa ngayon, kung ano ang naipangako kong katungkulan dito sa East Ridge bilang doktor ay tatapusin ko. Saka ko na po iisipin ang paglipat kapag handa na po ako. Nilipat niya ang atensyon sa tatay niya. Tay, magkita na lang po tayo mamaya. Pagkatapos po ng duty ko, puntahan na lang po kita. Ayoko naman po na maghintay kayo dito kasi baka mainip lang kayo. Pumayag naman si RJ. Sige anak, magkita na lang tayo mamaya. Nagpaalam na si RJ kina Annalyn at Carlos. Ganon din si Annalyn. Nagpaalam na rin siya kay Doc Carlos para ipagpatuloy ang duty niya. Nakatitig lang si Carlos kay Annalyn habang paalis ito. Maya-maya nga ay natapos na ang duty ni Annalyn. Nagpunta na siya sa Apex para makapangkita sa tatay niya. Sa pagmamadali niya, nakabanggaan niya si Dax. Nakamask ito. Hindi kilala ni Annalyn ang nakabangga niya, pero kilala siya ni Dax. Nabanggit nito ang pangalan ni Annalyn. Nagulat naman si Annalyn dahil kilala siya ng lalaking nakabangga. Kilala niyo po ako? Nabigla si Dax. Nagdahilan na lang siya. Oo naman. Sikat na sikat ka kaya. Ikaw ang pinakabatang doktor at ang batang genius. Napata mo na lang si Annalyn at umalis na rin siya. Nakahinga naman ang malalim si Dax dahil nalusutan niya si Annalyn. Mabuti na lang nakamas ako. Kung hindi, makikilala niya ako na ako ang nanloob sa bahay ng nanay niya. Andito lang naman ako para dalawin ang crush ko. Sa paglibot-libot ni Dax, hindi niya makita si Zoe. May dala siyang mga bulaklak. Pinaabot niya ito sa nursing station para makarating kay Zoe. Nagkatuwaan naman ang tropang Apex nung makita nila ang bulaklak. Dumating na rin si Zoe para ibigay nila ito sa kanya. Zoe, may nagpapabigay sa iyong bulaklak. Noong una natutuwa pa si Zoe, pero nainis siya nung mabasa niya ang card. Galing pala ito kay Dax. Tinukso siya ni Doc Eula. Uy Zoe, may secret admirer ka na pala. Bago ka na palang mandiligaw no? Naiinis si Zoe. Wala akong mandiligaw. Dagdag pa naman ang tropa nila. May bulaklak ka nga sino naman yan? Hindi ba yan mandiligaw? Asar si Zoe. Hindi ka naman kailangan yan no? Bukod sa mabaho na nga, cheap pa. Hindi na nabigla ang tropang Apex sa inasal ni Zoe dahil ganyan naman talaga siya. Pero nanghihinayang sila sa bulaklak. Nag-walk out na si Zoe. Samantala hindi pala umalis ng Apex si Dax. Masugid siyang naghihintay ng pagkakataon na makita niya si Zoe.
Nung nag-out na si Zoe, nakita niya agad ito na pababa, malapit sa hagdan. Agad na lumapit si Dax at hinabol si Zoe. Pinormahan agad si Zoe. "Hi Zoe, good evening. Pwede ba tayong lumabas?" Nagulat si Zoe at nagalit. "Hoy Dax, ikaw ang nagbigay ng mga bulaklak? Huwag mo na yun uulitin dahil nahangati ako. Huwag ka na rin magpapakita dito dahil naiirita ako sa'yo." Kinikilig naman si Dax. "Gusto lang naman kita makita at makasama." Nadidiri pa rin si Zoe. "Pwede ba hindi tayo magkauri? Get lost." Natutuwa pa rin si Dax. "Yan ang gusto ko, palaban. Tara mag-date tayo." Lalong naasar si Zoe. "Ah, palaban na?" Sabay sampal niya sa pisngi ni Dax ng malakas. Nagulat si Dax at nagpantigantenga niya sa galit. Binalikan niya si Zoe, hinila ang braso. "Ano ba? Nanggigigil ako ah. Baka nalilimutan mo, may alam ako tungkol sa'yo." Sakto napadaan si Justin. Nasilip sila sa hagdan at narinig ang pagtatalo nilang dalawa. Matapang si Zoe. "Alam mo, hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw ang matakot. Kaya din kitang ipatumba." Nang laki ang mga mata ni Dax, galit na galit siya. "Bago mo ako ipatumba, ipakukulong muna kita. Baka nalilimutan mo, ako ang star witness laban sa nanay mo. Kahit anong oras, pwede kita ilaglag. Wag na wag mo ko susubukan." Bigla namang natakot si Zoe. Naalala niya na si Dax ang naglaglag sa mami niya, kaya nasa kulungan ito ngayon. Naging nakakaawa agad ang reaksyon ni Zoe. "Wag Dax, wag mo ako isusumbong." Natatawa na si Dax dahil natakot na niya si Zoe. "Matatakot ka rin pala eh, kaya dapat sumunod ka sa mga gusto ko." Hindi na makakibo si Zoe. Natatakot siya, pero ayaw naman niyang makapag-date kay Dax. Patuloy naman ang pakikinig ni Justin sa ibaba. Pilit niyang pinakikinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi malinaw, pero kumuha siya ng cellphone at kinuhanan ng video ang dalawa. Samantala, dahil nagawa na ni Moira ang pinag-uutos ni Ninang, ibinigay na niya lahat ng mga cellphone na nakumpiska ng pulis. Sabi ni Ninang, "Magaling ka naman pala eh. O sige, ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin?" Sumagot naman agad si Moira. "Gusto kong ang star witness sa kaso ko para mapabilis na ang paglabas ko dito." Hindi nila alam na aamoy na sila ni Madam Lotus at natunugan. Nakasilip na si Madam Lotus sa dalawa at naririnig ang pinag-uusapan. Sumagot si Ninang, "Yun lang ba? Napakadali lang naman pala ng pinapagawa mo. Kayang-kaya yan. Ko, abangan mo na lang ang balita. Sigurado, mawawala na ang sakit sa dibdib mo." At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel.